ito nga yung sinasabi ko mga kababayan. Na anytime, pwedeng magbago ang isipan ng mga DD-shit. Bakit? Kung nagagawa nga ni Malutikia na sabihin dito mga kababayan at iginigiit niya na hindi po siya DDS at hindi po siya diehard supporter, hindi po siya DD-shit mga kababayan, pero sumusuporta lang siya kay Sara Duterte, yan isang patunay yan mga kababayan na pwede magbago po talaga ang isipan ng mga DD-shit. Kasi nga, paiba-iba na ang sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Yung iba hindi na naniniwala. Yung iba hanggang ngayon kumakapit pa pero malapit nang bumitaw ng pagkapit kay Sara Duterte at sa mga Duterte. Doon pa lang mga kababayan nagkakaroon na ng malaking ng malaking tanong kung saan pupunta itong mga ito pagdating ng 2028. Kasi yung iba bibitaw at bibitaw kay Sara Duterte po talaga. So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin. Sabi po dito sa 1PH, hindi DDS pero Duterte supporters. Ito daw pong si Malutikia. Pakinggan nyo po mabuti Kasi ang ganda nito mga kababayan. Hindi ka DDS. Somehow it doesn't feel easy to people do not believe. Yeah. Right. I'm not DDS for the simple reason that I wasn't with Duterte in 2016. Okay. I was with Binay. And secondly, I don't like to claim something where others have already done work ahead of me. So I am not DDS in Okay. that sense. So, Hindi daw siya DDS mga kababayan sabi ni Malutikia. Yung mga DD-shit dyan, bakit nyo ba ayaw tanggapin na kayo ay DD-shit? Dahil alam nyo, pag sinabi kasing Sara Duterte supporter, yan ay taga-suporta ng mga Duterte. Ibig sabihin, diehard Duterte supporter kayo. Bakit ngayon mga kababayan, ayaw nyong tanggapin yung bansag sa inyo na DD-shit? Bakit tinatanggi yung DD-shit kayo? Diba? Halata naman na obvious sa mga pagkatao nyo. how would we, what's the proper term then? Ganun ba talaga na nakakahiyang banggitin na DD-shit ka? Bakit pag sinabi bang DD-shit ka, mga kababayan, tawag dito, pangit na? Kasi yung iba, pansin ko yung iba nagtatanggol kay Sara Duterte pag sinabi mo, uy, DDS ka ba? Hindi ako DDS. Pero nagtatanggol ako sa mga Duterte. Kasi nga mga kababayan, hindi ko malaman kung ano yung point, bakit kinakahiya nila na maging DDS sila. Bakit dahil bobo ba sila? Hindi ako nagtatanong lang That you're not DDS but you're a Duterte supporter. I'm a Duterte supporter. Hindi DDS Duterte ka! meaning to the vice president. Not the father? The father, By I'm extension? thankful. That's why I'm helping the daughter. I'm thankful for the 6 years Okay. of the kind of service he has done. And because I wasn't part of that, I would like to be thankful for the 6 years and do work with the daughter. Do work with the daughter. DDS ka nga. Ganun lang kasimple yun. Okay. It's not exactly easy times for the It's not. Dutertes right now. It's not good to be a Duterte today. Okay. For the simple reason that the father is out and that the daughter is being demolished left and right. So it's not something that you would probably be talking about it quite often. Something to be proud still because the Duterte brand still remains. It's just that you have to be careful when you say, I support the VP, considering all... Ito, Malutikia, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tingin ng mga kababayang Pilipino natin kapag ka ikaw ay nabansaga ng DD-shit. Bilang isang DDS, ika nga mga kababayan. Kayo ba? Ito, tanong ko sa mga kababayang Pilipino po natin malaya kayong makapag-comment dyan kung ano ang sasabihin ninyo dyan sa ating comment section. Sa tingin nyo ba mga kababayan, kayo, kapag ka ba halimbawa may nakaharap kayong DD-shit o may or pagka naririnig nyo yung bansag na DDS mga kababayan, ano pumapasok sa isip nyo? Ito anong tingin nyo kapag ka yung isang tao DDS? Ito, comment nyo sa ating comment section. Anong tingin nyo mga kababayan kapag ka yung isang tao DDS? May nag-comment dito, walang silbi. Yan ito, tanong ko lang mga kababayan ano ang tingin ninyo sa isang tao kapag ka siya ay nabansagang DDS? Comment nyo nga dyan sa ating comment section. Malaya kayo makapag-comment mga kababayan. Malaya kayo sabihin kung anong gusto nyo sabihin. Ayan sabi dito nung isa, kulto daw. Pro-China.
O malaya kayo makapag-comment kung anong gusto nyo sabihin. O Malutikia, pakinggan mo ha. O sabi dito, nakakahiya daw. Sabi naman nung isa, 80-80. Alam kong alam nyo na yon kung ano meaning nun. O, sabi naman nung isa dito, ayan panatiko. Yung mali daw, tama. O marahas, walang kwenta. Ayan 'di ba? Pag sinabing DD shit, mga kababayan, yan yung napasok sa isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya kahit ako, mga kababayan, ikakahiya ko din yan. Ikakahiya ko din yan. Kaya tama lang, Malutikia, alam mo na huwag ka na mag-pretend. Kung ano yung nakikita sa'yo ng taong bayan, panindigan mo na. Kasi habang gumaganyan-ganyan ka, nalilito yung mga DD shit kung ano ba ang tingin sa'yo. Anyway, tuloy pa natin. This, agencies of government running after those who are Sabi pa nga nung iba dito, walang Diyos, sunod-sunuran. Ito, buti alam mo Sara, pera namin, pera ng taong bayan yan. Pro-China, kaya ayaw sa kanila. Hindi alam ang tama. O, ayan yung mga comment ng mga kababayan Pilipino natin. Sarado daw ang utak. O, ayan alleged to be close to the Vice President. And yet, Maluno, somehow, you don't seem to suffer the same fate as other Duterte supporters. Recently, I'll just give you one example, former Congressman Mike Defensor. So, somehow, hindi ka pa naman ganun nalalagay sa ganung sitwasyon. Nalagay ako sa LOA, Patrick. My person and my company was subjected to a LOA by BIR. Okay, can you tell us what LOA is? LOA is letter of what is LOA? It's a BIR instrument to look into your income. Oh, okay, okay. So I was placed there. I was able to get a positive a clearance rather from them, since I have nothing to hide. There were no monies that were not reported. Insofar as my personal, I was under the run after tax evaders. I am not a tax evader. I pay my dues to this country. So I guess if you're honest and you show the record, people will see that despite being in the political world, that I can still be clean and reporting this. Did that incident leave a chilling effect, so to speak? Yes, because the manner by which they did the personal thing was, there were some quote-unquote agents who went to the house of ancestral house of Salvador Salvador Solmayor. Malapit na yan kumala sa DDA, si Tekya. Hindi, ramdam mo ba? Ramdam ko din eh. Ramdam mo ba? Ramdam ko din na malapit nang kumalas to, mga kababayan, maniwala kayo. my mom, and they were looking into vehicles midnight. They were asking the barangay if I still live there, and what are the goings on of that residence. So my sense was good that my mom is no longer with me, but if she was there, it would be very hard because all of a sudden there are these groups of individuals going to the house and just checking around. And despite that incident, you're still here and still very much vocal. Yes, my sense, Patrick, is it is my way of helping the country. It is my way of, just standing for certain causes that I believe. Even while I was a college student, I still held on certain principles that guide me in my professional career. Ayan. Biruin niyo mga kababayan ano yung sabi dito ni Malutikia? Hindi daw po siya DDS mga kababayan, pero Duterte supporter siya. Yun yung sabi mga kababayan ni Malutikia Yung mga ganyang tono kasi mga kababayan, yan yung mga tono na malapit na pong bumitaw ng pagsuporta sa mga Duterte. Kasi hindi naman talaga kinikilala ni Malutikia ang mga Duterte mga kababayan, pero kinailangan niya lang kumampi. Kasi nga mga kababayan, alam nyo naman, marami mga DD-shit na madaling utuin. Kapag ka ikaw mga kababayan ay nag-Duterte, pinagtanggol mo ng kaunti si Duterte, talagang yung mga DD-shit in love na sa'yo. Diba, pakiramdam nila, ikaw na yung hero nila. Parang katulad lang yan mga kababayan, nung kay Saldico, diba dati inuupak-upakan ng mga DD-shit supporter, mga DD-shit vlogger, etong si Saldico.
Pero ngayon, nung si Saldico naglabas ng sunod-sunod na peking video, ano ba ang ginawa ng mga DDSet? Ginawan Diyos etong si Saldico. So ganun mga kababayan, ang nasa isip siguro ni Malutikia, kaya pinagtatanggol niya at sinuportahan niya eto pong mga Duterte. Kasi nga madaling utuin yung mga taga-suporta ni Digong. Kasi tingnan nyo mga kababayan, pag sinabi kasi mga DDSet, mga bonak mag-isip yan, parang katulad nito mga kababayan. Kita nyo etong si Banat Bay nagpaliwanag patungkol po dun sa pagkakahuli ng founder ng Peanut Gallery Media Network mga kababayan. At ngayon may mga sinasabi siya patungkol po dito. Ito i-play po natin Frank Kumabanta ng PGMN, nahuli sa entrapment ng NBI. Naku po, ito na nga ang kwento. Nahuli daw ito si Frank Kumabanta ng PGMN na kinikikila no ine-extort si Romualdez. Tulad ng sinabi ko, ang Banat Bay po, pagtama palakpakan at mali Pakinggan nyo, banatan. Pinapalakpakan natin ng NBI dito. Pero linawin natin mga kababayan na itong si Frank Kumabanta, hindi po ito Duterte supporter ha. Ouch! Ang sakit naman. Paano kaya mga kababayan nagagawa ng mga itong ilaglag? Ito pong si Franco Mabanta. Katulad na lamang ng ginagawa po ni Harry Roque. Wait nga lang, may papakita ko sa inyo. Diba kung mag-post si Harry Roque mga kababayan, pakiramdam niya, hindi niya kilala. Ito pong si Mabanta. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, ayan yung mga patunay na kilala ni Harry Roque. Ito pong si Paulo Mabanta. Franco Mabanta, sorry. Ayan October 21, 2021. Ayan Diba mga kababayan? Office of the Presidential Spokesperson. Nag-post pa rito si Franco Mabanta. At ang date June 28, 2021 mga kababayan. Kasama niya itong si Atty. Harry Roque. Ayan Alam nyo ba, kahit ipinakita nga natin to, sinasabi nung iba, edited daw yan. Napakaliwanag naman mga kababayan na yan po ay nagkalat na sa social media. Ayan diba? Kaya walang purpose mga kababayan para itanggi nila yung ugnayan nila dito po kay Paulo Mabanta. Kasi tulad tayo, diba, sinabi natin na itong si si Franco Mabanta, naging naging social media director ni PBBM. At buti na nga lang nawala po yan mga kababayan sa circle ni PBBM. Kasi kung ganito lang yung gagawin nila mga kababayan, buti na nga lang talaga na wala po yan sa circle ni PBBM, kasi hindi po talaga ni PBBM gusto na may mga tao nang gigipit ng kapwa nila tao. At mas lalong hindi gusto ni PBBM na may nasa sa circle niya na nanggigipit at nang-i-extort ng ibang tao. Kaya nga buti na lang mga kababayan na wala po yung mga traidor na yan sa landas ng ating mahal na presidente sa circle ni PBBM. So ngayon tuloy pa natin ito mga kababayan. Kasi kita nyo yung ginawa nila inilaglag nila, iniwan nila sa ere itong si Franco Mabanta. Kasi yan ang mga packaging na naman ng kung ano-ano mga balita na si Frank Kumabanta daw ay isang DDS. Hindi ho totoo yan. Kung siya man ay bumabanat sa gobyerno, it doesn't mean na siya ay Duterte supporter. Hindi totoo na DDSet pero propagandist ng mga Duterte allegedly. Kasi nga mga kababayan, puro banat sa gobyerno at puro papure sa mga Duterte. Hindi pa ba masasabi na DDSet yan? Sa matter of fact, eto po si Frank Kumabanta ay dati pong kaibigan ni Marcos. Sa katunayan, hinire pa ni Marcos yan noon. Kaya wag niyong sasabihin. Yan. Hindi naman natin mga kababayan itinanggi yan Di ba pinakita ko nga sa inyo yan? Hindi naman natin mga kababayan ikinakailayan na naging yan ni PBBM, naging social media director. Diba? Sinabi ko na nga sa inyo yan kahapon, naging social media director yan ni Presidente, pero buti na nga lang hindi po siya nagtagal kay PBBM dahil nga hindi gusto ng ating mahal na Presidente na may mga taong nasa sa circle niya o mga taong trabahador niya, empleyado niya na nanggigipit at gumagawa ng hindi maganda laban sa iba. At mas lalong hindi gusto ni PBBM na may mga tauhan siya dati na nag-i-extort mga kababayan ng pera sa ibang tao. O yan Diba, ituloy pa natin. Sabihin na Duterte supporter si Frank Kumabanta. Hindi po Duterte supporter si Frank Kumabanta. Tinatanggi nyo na. Pero, ito ang isang tanong ko lang sa NBI. Tama man ang ginawa nyo ngayon na in-entrap nyo si Frank Kumabanta para mahiwalay yung mga bulok at doon sa totoong nakikipaglaban sa bayan. Ang tanong ko lang sa NBI, yung bang mga bayaran na troll ng administrasyon na ito, mga vlogger
na bayaran. O, nasa ebidensya nyo. Ito, tanong ko lang mga kababayan, nasa ng ebidensya nito pong si Banat Bay na may mga vlogger po talagang bayaran? Baka kaya alam niya na may mga bayaran ganon, kasi nga mga kababayan, gawain po nila noon yan. Kasi kung matatandaan nyo, di ba may sinabi si Kap Ninyo Barsaga na dating kasamahan po ni Banat Bay na talagang malalaki ang bayaran sa mga ito. Baka kayo ma-entrapment ng NBI sa mga ginagawa ninyong yan. Tumatanggap kayo ng bayad para banatan ng gobyerno. Hindi tama yan. Na administrasyon na ito, sinubukan nyo na bang in-entrap? Kasi napakarami dyan na mga bayarang vlogger ng administrasyon na ito. Hindi ko alam kung sino nagbabayad sa kanila para siraan si VP Sara Duterte. In-entrap nyo na po ba? Sana pati yun para hindi kayo matawag na bias. Maraming salamat sa inyo, NBI. Pero, Direktor, ito isang hamon sa iyo. Sana pati yung mga bayaran para siraan si VP Sara Duterte, i-entrap nyo rin. Pati daw yung mga bayaran para daw siraan si Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, kung titingnan nyo po talaga, alam na alam ni Kap Ninyo Barsaga, ni Ninyo Barsaga yung kalakaran. Nito pong sinabanat bay, binabayaran sila allegedly para banatan po si PBBM para tawagin ng paulit-ulit na bangag mga kababayan at weak leader. At tumatanggap sila ng bayad para siraan si PBBM. Kaya nga nakumbinsi nila yung isang ano dyan yung dati namin kasamahan. Kaya nga nakumbinsi niya mga kababayan Inalap ng laptop tapos bayad. Diba? Alam kong kilala yun nung iba dyan. Yung iba dyan ng mga viewers natin, alam kong kilala nyo kung sino yung tinutukoy ko. Kaya nga nakumbinsi yun. Kasi nga, alam nyo na yun mga kababayan. Tama yung sinasabi ni Kap Ninyo Barsaga. Malaki ang bigayan kaya yung iba bumaligtad at kumampi doon po sa kabila. So ngayon mga kababayan, ito na yung isang mga patunay na basta didishat po talaga, bonak po talaga mag-isip. Kasi biruin nyo kung hindi naman bobo mag-isip tong mga ito, sasabihin ba nila na may mga vlogger daw po na bayaran? Wala na nga silang ebidensya patungkol po dyan. Siguro kaya alam ni Banat ba yan kasi nga nangyayari po talaga sa kanila yan. Na tumatanggap sila ng pera para banatan mga kababayan yung presidente, para banatan ng gobyerno ni PBBM at isa-isang siraan yung mga nasa cabinet ng ating mahal na presidente, yung miyembro ng kanyang gabinete. Diba? So ngayon, ito pa yung isang patunay mga kababayan na basta didishit, boplax po talaga. Ito pa, sabi dito, basahin po natin Sabi dito mga kababayan sa DZRH News, budol money, sa rekto po namin pinagawa yan. Sabi daw po ni NBI Director Melvin Matibag. Sabi po dito, basahin natin. Dinipensahan ni National Bureau of Investigation NBI Director Attorney Melvin Matibag ang paggamit ng umanay 75 million na marked money sa operasyon kaugnay ng pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network PGMN, founder Franco Mabanta at iba pa. Ito ay matapos questionin online kabilang si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang perang ginamit sa operasyon dahil freeze umano ang account ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi pa dito, ayon kay Matibag, karaniwang pamamaraan ng mga law enforcement agency ang paggamit ng marked money o tinatawag din niyang budol money sa mga entrapment operation. Ipinaliwanag niya na tunay na pera lamang ang inilalagay sa ibabaw ng mga bundle habang ang natitirang bahagi ay binubuo ng mga dummy bills mga kababayan. Nilinaw din ng NBI Director na walang inilabas na aktual na pera si Romualdez na siyang naghain ng reklamo hinggil sa umuning extortion ni Mabanta laban po sa kanya. So ngayon, ano ba yung sinasabi ni Rowena Guanzon dito? Kala ko ba nakaprease na ang mga ang mga pera at ari-arian ni Martin Luther King? Paano nakapaglabas ng 75 million na nakamaleta na nakamali-maleta? Literal na mali-maletang pera talaga Ano 'yon? Coins only? Ngayon, ang sabi po ni NBI Director Melvin Matibag, yung tinatawag po na marked money, ang tawag ko diyan ay budol money. Sa rekto po namin pinapagawa yan. Wala pong pera na inilalabas diyan si Representative Martin Romualdez. May pang-ibabaw po na totoong pera. Sana po huwag maggaling-galingan yung mga wala po sa law enforcement na background. Huwag po sanang
mag-alam-alaman at maggaling-galingan para makriticize lamang. Kami po, NBI, ay hindi gagalaw uhuhuli ng mga iligal na gawain ng walang malinaw na ebidensya at wala sa proseso. Kasi nga mga kababayan, ang naratibo po kasi ng mga DDSet para ipagtanggol ito pong founder ng Peanut Gallery Media Network, bakit daw naglabas ng ganong kalaking pera ito pong si Martin Romualdez, samantalang nakapres daw po ang mga ari-arian po nito at mga account po nito. Pero kung titingnan nyo po talaga mga kababayan, sa ganyang klase ng operasyon kasi, ang ginagamit po talaga dyan na malimit, na maraming pera sa ilalim, yun po yung mga play money or yung mga budol money mga kababayan na pinagawa nga lang talaga sa recto, at yung nasa ibabaw, yun po yung mga pera mga kababayan na totoo. Ano po, so hindi umaabot ng 75 million yun. Ngayon mga kababayan, di ba, may mga vlogger dyan na nagpapanggap na pandemic hero na sinasabing pinapakita na maraming pera dun po sa mga paper bag, pero ang totoo po talaga doon, peke yun nasa ilalim, totoo yun nasa ibabaw. So ganun po yung mga galawan dyan. So ngayon, dito naman po sa pagkaka-aresto sa founder ng PGMN, yan po talaga mga kababayan ay ginamitan ng budol money at hindi po totoong pera yung karamihang pera na nasa ilalim ng mali-maletang pera na ginamit po dyan. So dapat alam po yan ni Rowena Guanzon, kasi nga mga kababayan, attorney po siya, abogado po siya, at imposible po na hindi po niya alam yan. Kasi mga kababayan, abogado yan eh. Imposibleng hindi naman niya alam yan. Alam niya yan. Nagtatanga-tangahan lang siya. Yun yung ano dyan mga kababayan. Alam niya yan. Nagtatanga-tangahan lang siya dyan para nga kunyari maipagtanggol yung tawag dito, yung founder ng Peanut Gallery Media Network. Ano po, so yan yung isang patunay mga kababayan na basta kahit pag-aano ka katalino, kahit pag-aano kalaki ang narating mo na sa profesyon mo, basta ikaw ay naging DDSet, magiging bobo ka talaga. Ano po, kita nyo? Sabi nga dito ni Atty. Melvin Matibag, huwag magdunong-durungan, huwag mag-alam-alaman, lalo na kung hindi naman talaga alam ang trabaho ng NBI mga kababayan, ng mga law enforcement. Anyway, mga kababayan, yan yung isang patunay na basta DDSet, bonak po talaga. Ano po, so ito pa, yung isa pa. Ano po, na kung saan isang DDSet din na nagdulong-durungan. Ngayon mga kababayan, nahaharap sa napakalaking problema. Bakit po natin nasabi? So ngayon basahin po natin, ito nakita nating balita. Galing po sa 105.1 Brigada News FN Manila. Sabi po dito mga kababayan, haharap sa National Bureau of Investigation NBI ang Dubai-based Ilongga vlogger na si Jinke Miraflores Abilino Carpio, na mas kilala sa online bilang Eloy Bugris, the Queen of Revelations. Sabi dito, ito ay dahil sa reklamong isinampa laban sa kanya sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maalalang isa si Carpio sa 3 vlogger na ipinapatawag po ng NBI noong nakaraang buwan. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Kaiser Cordero, nakatanggap na si Carpio ng sabina ng NBI na may petsang Abril 27. Inatasan siyang humarap sa Mayo 8, 2026 sa NBI Cybercrime Division sa Pasay City o sa regional office nito sa Iloilo City bilang bahagi ng investigasyon. Sinabi ng kampo ni Carpio na makikipagtulungan siya sa proseso at dadalo kasama ang kanyang legal counsel. Bagamat haharap siya sa NBI, ay iginiit nitong gagamitin niya ang kanyang karapatan na naaayon sa batas, kabilang ang karapatang manahimik. Samantala, una na naghain ng reklamo ang Presidential Communication Office or PCO laban kay Carpio dahil sa umano'y paglabag sa Revised Penal Code at Cybercrime Prevention Act. Bukod naman sa aligasyong pagpapakalat ng fake news ukol sa kalusugan ng Pangulo, iniuugnay rin siya sa umano'y paghingi ng pera mula sa mga manonood sa pamamagitan ng online payment platforms. O yan yung modus, mga kababayan, nito pong si Eloy Bugris na tagapagtanggol ni Sara Duterte na si Queen Revelation daw, pero anong nangyari, Queen of Fake News Peddler pala. O yan, pinapatawag sa NBI. At nakatanggap na daw mga kababayan ng sabina. Di ba ang yabang-yabang nito? Napakayabang nito nung binabanatan si Presidente. Napakayabang nito nung ipinagtatanggol si Sara Duterte. Pero ngayon, kita nyo mga kababayan, ipinapatawag na ng NBI at malapit pa atang sumunod
dito po kay kay Jay Sonsa. Di ba si Jay Sonsa isa rin sa nagpakalat ng maling impormasyon patungkol po doon. Ngayon mga kababayan, ito pong si Eloy Bugres ay isa na rin po sa posibleng sumunod dito po kay Jay Sonsa. Yan po yung sinasabi natin mga kababayan, na basta ikaw ay literal na didiset, talagang may kinababagsakan kang hindi maganda. At dapat lang naman talaga sa kanila yan na makasuhan, mapapanagot, at kung maaari pa nga makulong ng matagal na panahon sa kabila ng mga ginagawa po nila laban sa ating mahal na presidente. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa mga issue na yan mga kababayan na tinalakay po natin, hingil po sa balitang ito na pinag-usapan po natin? Comment below na lamang po ha kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.